106.7 Energy FM. Same, pero iba. Hello, everybody. Welcome back. Oy, 1:31 na. You're still with me, Gandang Kara, the lady in white. The purest kind of love. Yes, white roses daw. Tsaka peace ang ibig sabihin kapag binigyan mo siya ng roses na white roses. Purity and peace, diba? Pwede ka pang humabol. 15 pa lang ngayon. May sweldo ka ngayon. Uy, 15 ngayon. Fairness ha. Sweldo day sa ilan. Kaya naman, ngayon pala makakapagbigay ng gift. Sabi nila, it's okay. Diba? It's, anong tawag dun sa kasabihan na yun? It's okay, late than never. O, diba? Wow! Kaya gawin mo na. So, hello po sa lahat ng mga nagpe-prepare na ngayon. Good luck talaga sa'yo. Ilaban mo yan. Hello sa lahat ng mga nasa biyahe sa mga oras na ito. San man po kayo papunta. Yan. Mag-ingat po kayo at sa lahat ng mga nasa bahay. Hello po sa inyong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. And ngayon, happy Thursday naman po talaga. It's a throwback Thursday once again. Yes. Maki-throwback muna tayo. Sige. Hello po sa lahat ng mga walang ginawa kundi mag-scroll ng kanilang mga old photos kasama ang kanilang ex. Ex na nga, ini-scroll mo pa. Tapos yung feeling na habang nag-i-scroll ka, ayan na, eto na. Akala mo wala ka nang nararamdaman and then suddenly, boom. Yahoo! Bakit parang namimiss ko siya? Ay! Sakit talaga. Gusto mo na lang umiyak sa isang tabi. Tapos single ka ngayon. Kaso siya may jowa na, mas sumakit pa. Yan. Scroll pa more. Palakpakan natin yung mga matatapang at walang ginawa kundi mag-scroll ng nakaraan. Sinasabi ko sa inyo. Alam niyo yung tawag dyan, sadista, di ba? Ayun, yun talagang gusto nilang saktan ang kanilang sarili. Ang sakit-sakit, di ba? O sige, tama na yung sakit-sakit na yan. Tigilan na muna natin yan. Mag-tsaa muna tayo. Yahoo! Uminom ka na muna dyan ng tsaa sa lahat ng mga tea lovers out there. Meron po tayong MX3 Tea with Pandan. Ito po ay gawa sa dahon ng mangosteen na hinaluan ng pandan para mas refreshing ang panlasa. Ang isang sachet po ng MX3 Tea ay good for 1 liter of water, either hot or cold. At pwede rin pong dagdagan ng lemon or honey for added flavor para sa buong pamilya. Makakatulong din po ang tea para ma-detoxify o malinis ang ating katawan from any toxins. For any inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Yahoo talaga. Sige. Iinom mo lang yan ng tsaa, ikain mo lang yan. Basta dapat healthy pa rin yung ating kinakain. At dapat, kung hindi man healthy, may tsaa tayo para at least natutunaw. Diba? Sa tiyan natin. Ganun. But anyways, hello po sa lahat ng mga nakatutok na sa ating live. Yes, we are live once again on Facebook. Please like and share this live video. Hello sa lahat ng mga ginugutom dyan like me. Sige, konting tiis na lang makakakain ka din. Yung wala na sa oras, no? Wala na sa oras yung kain mo. Tapos kapag crave ka sa isang bagay, tapos lumipas na yung cravings mo, wala na. Parang hindi mo nagugustuhin pa kasi tapos na yung lahat di ba? Parang ikaw na naghahabol sa jowa mo, ginagawa mo lahat, crave na crave kang makita siya, miss na miss mo siya ng bonggang-bongga, pero hindi ka nire-replyan, wala hanggang sa lumipas, hanggang sa natapos ka na sa kanya, ayaw mo na maghabol, na-realize mo, okay na pala ako, pagod na ako, yoko na, tama na to. Then boom, suddenly, bigla siya magpaparamdam. Musta ka? O kaya, hello. Ay, nako, wala na, tapos na ako Kaya sa mga hinahabol dyan, nako, huwag kayo masyado magpahabol kasi baka mamaya mauntog din yung mga naghahabol sa inyo at lumipas din yung cravings nila sa inyo. Pak! Sinasabi ko sa inyo. Ay, nako.
Hello daw sa lahat ng mga nag-celebrate yesterday ng Valentine's. O, yung may mga extension ngayon, sige, i-extend nyo lang yan hanggat gusto nyo. Wala namang masama. Dapat naman talaga everyday, nagse-celebrate tayo ng pagmamahalan sa bawat isa. Ipairal natin yan. Kasi sa eksipo ng panahon nowadays, parang mag-aaksaya ka pa ba ng oras sa pakikipag-away, pakikipagsagutan, pakikipagsamaan ng loob. Oo, 'di ba? May mga masasama talaga ang loob until now. Pero uubusin mo ba 'yon, yung puso mo doon hanggang sa atakihin ka, hanggang sumakit yung puso mo, hanggang sa 'di ba, ma-stress ka ng bonggang-bongga? Parang tama na, kapag tapos na, tama na. Huwag na nating ilaban pa yung mga gigil natin, yung mga galit natin. Hayaan na natin sila. 'Di ba? May araw din 'yan. Charot. De, joke lang. Kumbaga, i-let go na natin yung too much pain and too much sadness and too much anger. Dahil hindi rin maganda po lahat ng too much. Kapag feeling mo umabot ka na sa, wait, it's too much, tama na. Pagpahingahin mo na ang sarili mo. Pagpahingahin mo na yung puso mo. Pagpahingahin mo na rin yung utak mo sa kakaisip. Kasi at the end of the day, isipin mo, ikaw din yung nahihirapan sa lahat. Ganun. Uy, salamat naman sa pa 100 stars ni Mami Vanji. Hello po sa lahat ng mga nag-send ng stars at nanonood sa live natin ngayon. Happy Thursday, everybody. O, eto na nga. Huwag na natin patagalin pa ang ating story. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Napakahirap talaga kapag wala sa tabi mo ang nanay mo. Yung tipong gusto mong magsumbong kapag broken-hearted ka, gusto mong sabihin kapag happy ka, gusto mo ring i-share kapag may nararating ka sa buhay. Pero lahat ng yon hindi mo magawa kasi nasa malayo yung nanay mo. Ang daya mong gustong isumbong, pero wala kang mapagsumbungan. Ito ang story ni Carlo. 21 years old. At habang nasa malayo ang nanay niya na nasa ibang bansa bilang OFW, nakakaranas siya ng pang-aapi sa tita niya, kapatid ng nanay niya. 12 years old pa lang siya mula nung iniwan siya ng nanay niya sa mga kamag-anak nila. Namatay kasi ang tatay niya nang dahil sa sakit sa puso, kaya napilitan yung nanay niya na magpunta ng Hong Kong para magtrabaho doon. Tinanggap niya kahit masakit na mawawalay siya sa nanay niya. Dahil wala naman siyang choice dahil bata pa siya nung time na yon. And growing up, marami din siya nadidiscover sa sarili niya na hindi niya din maikwento, mai-share. At isa na ron, yung parang may kakaiba sa pagkalalaki niya. Na para bang malambot pala ang puso niya. Nung una daw, okay naman ang pakikitungo ng pamilya niya sa kanila. Pero habang tumatagal, iba na at gustong-gusto niya na magsumbong sa nanay niya. Pero natatakot siya dahil dalawa lang silang magkapatid at ayaw naman niyang masira ang relasyon ng nanay niya at ng tita niya bilang magkapatid. Itatago na lang ba niya ang lahat para iwas gulo? Or may karapatan din siyang sabihin para makahinga siya? So let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hello DJ Kara, ako po si Carlo, 21 years old. Taga Quezon City. Gusto ko pong i-share sa inyo kung paano ako inapin ng kamag-anak ko habang nasa abroad ang nanay ko. 12 taon pa lamang ako, DJ Kara, nang iwan ako ng aking nanay sa aming kamag-anak para magtrabaho sa ibang bansa. Namatay po kasi ang tatay ko dahil sa sakit sa puso. Kaya napilitan ng nanay kong pumunta ng Hong Kong
upang magtrabaho bilang domestic helper para na rin matustusan ang aming pangangailangan sa pang-araw-araw. Masakit man sa akin, DJ Kara, tinanggap ko pa rin sapagkat alam kong para naman ito sa akin. Sa mura ko ring edad, nalaman ko rin na may iba sa akin, DJ Kara. Nagkakagusto po ako sa kapwa ko lalaki. Pero bago po malaman ni nanay, iniwan niya na po ako sa tita ko. Natutuhan ko ng makisama sa ibang tao, lalo't na iniwan ako ng nanay ko sa tita ko. Mabuti naman ang naging pakikitungo sa akin ng tita ko at ng mga pinsan ko nung una, DJ Kara. Ngunit nung tumagal, nakakarinig na po ako ng mga masasakit na salita mula sa kanila. Kinukutya nila ang pagkatao ko. Ang mga masasakit na salitang naririnig ko sa aking tita ay umabot hanggang sa pisikalan, lalo na kapag nadidili ang pagpapadala ni nanay ng pera, DJ Kara. Gustong gusto ko na pong isumbong si tita sa nanay ko, pero natatakot po ako, lalo na dalawa lang silang magkapatid ni tita at ayoko masira ang relasyon nilang dalawa. Bilang isang anak, DJ Kara, naghahanap pa rin po ako ng kalinga ng isang ina. Miss na miss ko na po si mama, lalo na kapag naaalala ko po yung panahon na ipinagtatanggol niya ako, lalo na nung bata pa po ako. Ang nakakalungkot lang ay sinabi niya po na matatagalan pa raw po siya bago makauwi dito sa Pinas kasi nag-iipon raw siya para sa aming dalawa. Masakit isipin na inaalagaan niya yung mga taong hindi niya naman kaano-ano. Pero alam mo, DJ Kara, yung mas masakit, yun yung tanggapin ng katotohanan na napupunan niya ang mga pangangailangan ko pero hindi ang pagkulang niya sa akin bilang isang ina. Nako, nangungulila sa pagmamahal ng isang ina si Carlo. Lalo na may mga struggles siyang pinagdadaanan, mamimiss mo talaga ang nanay mo kapag nararanasan mo yan. Kasi wala kang ibang kakampi kundi ang magulang mo. Diba? Ano nga ba ang masasabi niyo sa story ni Carlo? Ayan. Basa tayo ng ilang comments dito. Sabi dito, TJ Kara, masakit po talaga kapag walang guidance ng magulang. Ang hirap po. Pero sana sabihin ni Carlo ang totoo kasi paano naman yung feelings niya? Kailangan niyang ilabas yan para makagaan sa pakiramdam. Oy, sabi ni Jenny. May mga tao talaga na walang utang na loob pero kailangan mong sabihin sa nanay mo ang sitwasyon kasi karapatan niya yun. Umalis siya para maging maayos ka, hindi para apihin ka. Tapos kadugo pa. Ay, totoo yan. Sabi ni Ana May. Sabi pa dito, distance shouldn't be a hindrance to build a strong bond between parents and kids. High-tech na po ang panahon ngayon. You can communicate with your mom, Carlo. Malaking bagay na alam ng magulang ang nangyayari sa kanilang supling. Especially malayo sa isa't isa. Understand her sacrifices. Mas gugustuhin mo ba na magkasama nga kayo pero hindi niya ma-provide ang needs mo? Sabi ni Peter Smeng. Carlo, laban lang kasi para sa'yo ang pagsisikap niya. Tiis-tiis lang, sabi ni Ate Elma. Magtapos ka ng pag-aaral mo, Carlo, para makahanap ka ng magandang work at mapauwi mo ang nanay mo. Magsama na kayo at mas maganda kung sabihin mo sa mama mo ang totoo kung ano ang pagkatao mo, sabi ni Ate Marites. Mahirap talaga maging OFW na malayo sa family. Karapatan ng mother mong malaman kung ano ang nangyayari sa inyong magkapatid. God bless. Sabi ni Priscilla. Carlo, wag mong kimkimin ang pananakit ng tita mo sa'yo. Isumbong mo ito sa mama mo kasi masakit yan. For sure sa nanay mo pinapakain ka niya ng tama pero sinaktan ka lang ng tita mo. Sabi ni Rodely. Ay, nako, pinapakain ka nga naman ng tama. Di ba nagpapadala ng tama tapos magugulat siya, ganun pala yung nangyayari. Diba? Eto pa, sabi dito,
Mahirap ang maging OFW pero understand your mom. Para yan sa inyo. Be honest to your mom. Sabi naman ni Ate Arlene Neri. Carlo, mahirap ang kalagayan mo sa poder ng tiyahin mo kasi iba ang pag-aalaga ng isang ina. Sabihin mo ang katotohanan sa mama mo, karapatan po kasi niyang malaman. Sabi naman ni Rhea. Carlo, mas lawakan ng pangunawa mo sa nanay mo dahil masakit din sa kanya ang mawalay sa piling mo. Pero kailangan lang talaga. For now, mag-aral ka mabuti, reward mo yon sa kanya. Sabi ni Ate Jonah. Maging totoo ka sa sarili mo at need mong sabihin ang sitwasyon sa mother mo. Sabi naman ni Kuya Anthony. Maging totoo ka sa sarili mo. Ang hirap niyan. Ang hirap din magsabi ng katotohanan. Lalo na kapag alam mo na may iiyak, may masasaktan. At alam ko na kino-consider mo ang feelings ng mama mo sa abroad. Syempre nga naman, nag-work hard siya. Tapos bibigyan pa ng stress. Ayaw mo mag-isip siya. Pero alam mo, that's the reality of life eh. Di ba nga? Kahit masakit, sabihin mo na lang. Kesa malaman niya in the end, the truth will always prevail. And the truth will always come out no matter what. Kahit anong gawin nyo. Lalabas at lalabas ang katotohanan. So better, sa'yo namang galing yung katotohanan. Ang dami ng years na nawalay ka sa magulang mo. At sabi mo nga, hindi mo masabi yung totoo, pati yung pagkatao mo na babae ang puso mo. Marami nang hindi alam ang nanay mo sa'yo. Bakit hindi mo i-open up ang sarili mo? Kasi malay mo doon mag-start ang closeness niyong dalawa. Hanggat di ka nag-open up sa isang tao, para kayong may wall. Alam ko takot ka pero huwag kang matakot. Simulan mo. Ang goal kasi ng mama mo, mapag-aral ka, makapagpadala ng pera, maging maayos ang lahat. So, maybe she is too busy dun sa mga goals na yon. Nakafocus siya dun sa mga bagay na yon. Kaya hindi niya na may i-open up ang sarili niya. Kaya dapat siguro ikaw na yung mag-start ng samahan niyo bilang mag-nanay. Open your heart to your mom. At the end of the day, nanay mo pa rin yan. Wala ka pa rin ibang kakampi kundi ang nanay mo. Mag-away man kayo, magalit ka man sa kanya, magalit man siya sa'yo, magkatampuhan man kayo. At the end of the day, kayo pa rin yung magkadugo. So open up your heart to your mom. It will never be wrong. Sa ibang tao nga nagagawa nating mag-open up. Bakit hindi sa mga magulang natin, di ba? Nire-risk nga natin minsan yung mga secrets natin sa ibang tao. Na kung minsan natatraidor pa tayo. Napapagkalat pa yung mga sikreto natin. Na-judge pa tayo. Hindi naman tayo natatakot sa iba. Why not do the same to your mom? Unti-unti. Alam ko sa umpisa mahirap kasi hindi naman talaga kayo magkasama. Pero tama yun. Nowadays, mas madali ang communication because there is social media. Simulan mo dun. Araw-araw kang tumawag, makipagtsikahan ka, hanggang sa dumating yung time na nagkakapalagayan na kayo ng loob. Sabihin mo sa kanya ang pagkatao mo. Unti-unti. Sabihin mo rin sa kanya ang pinagdadaanan mo dyan. Naniniwala pa rin ako na the best pa rin ang communication para maayos ang mga bagay-bagay. Diyan kasi magsisimula ang lahat sa communication. Pag wala kayong proper communication, wala, sira ang lahat. Pag di nyo nasasabi yung nararamdaman nyo, wala ding mangyayari. Kahit anong klaseng communication, makakatulong ang communication para maging maayos ang lahat. Diba kung minsan nga, sabi nila, ayoko makipag-usap sa'yo kasi mag-aaway lang naman tayo, hindi ko masasabi sa'yo lahat. Diba? Ganon. Pero alam nyo ba, na minsan nakakatulong din yon. Nagkataon lang na sa maling paraan mo nasasabi yung mga nararamdaman mo pero nakakahinga ka ng maluwag. Aminin nyo, after ng fight, di ba nakakahinga tayo?
After ng tampuhan, nasasabi natin lahat, nakaka-realize tayo ng bagay-bagay. Kesa dun sa nagtatago tayo ng feelings, Cold War. Huwag ko na lang sabihin kesa lumago. Ano nangyayari? May naaayos ba? Sino nasisira? Ikaw o siya? Kaya, in any forms, communication is still the key. Sa family, sa magjowa, sa mag-asawa, sa magkakaibigan, it will all start sa communication. Kaya simulan mo. And yung communication na yan, bakit di mo rin kausapin yung tita mo? Baka kasi kaya pang ayusin. Baka hindi lang kayo nagkakaintindihan bago mo isumbong. Diba? Baka may mga ways siya na ayaw mo, may mga ginagawa ka din na ayaw niya, kaya nagka-clash kayo. Tanungin mo siya, kausapin mo siya, bakit po ba ganito? Ang treatment nyo sa akin. Alam mo, Carlo, matapang ka kasi nakayanan mo na wala kang tatay tas wala ka pang nanay na katabi. Yung dibdib mo matibay yan. Gamitin mo yan sa magandang paraan. Gamitin mo yan para umahon, gamitin mo yan para maging matatag, gamitin mo rin yan para mag-speak out. Speak up. Andyan na yan eh. Wala ka ng choice kundi maging strong. Kasi wala kang ibang pwedeng asahan na katabi mo, kapiling mo physically. Kaya maging matapang ka to express your feelings. Unahin mo na ang tita mo sa pamilya mo dyan. And then kapag hindi nagbago talaga, doon mo simulan na makipag-usap sa nanay mo about it na nahihirapan ka na. Tandaan mo, the best pa rin ang nanay. Mas makakahinga ka pa rin ng maluwag sa magulang mo. Kaya huwag kang matakot. And remember, the best place to cry is on a mother arms. Kaya naman, do it habang maaga pa. At may time ka pa. Sincerely,